ako pala si Muhammad Salih Klaman, from Patrol Base, Kabangalan. Ang kwento, ang aking buhay bilang sa pagkakakap ko, malaking tulong. Hindi lang pang sarili ko ang matulungan ko o mga pamilya, pati sa ibang-ibang barangay o iba-ibang munisipyo, halos minsan nakakatulong ako sa awa ng Diyos. Marahil, yan siguro ang maging palad ko. Napasok ako sa ganito na organization bilang KAA. Kahit medyo mahirap, at least tinitiis dahil sa mga mahal sa buhay o sa mga pamilya. Kaya yung payo ko bilang sa mga kababataan, nag-aral sila ng mabuti, babae man o malalaki, at huwag sila nagpasama-sama sa mga barkada, lalo na sa mga masasamang elemento, sa mga adik, yung mga sabo-sabo na yan. Yan ang nakakasira ng mga kabataan sa ngayon, sa totoo lang, sir. Kung maging kapangyarihan man ako may kaya, yan talagang unang-unang gusto kong lutasin tungkol dyan sa mga droga. Marahil, biktima ako ng mga ganyan bagay. Kaya grabe kainis ko sa mga tao na adik. Mabuti na lang hanggang maging ganito lang ang aking buhay, walang kaya. Hindi ko magawa ang aking mga pangarap para makapaghiganti sa mga adik. So, nalulong ka? Isip ba? Ganito yan, sir, ang history. Bilang ako, Nung hindi ka pa nagka? sir, Oo. duty ako sa amin patrol base doon sa may Kabangalan. Oo. Hindi naman sa pagmamayabang. Yung misis ko medyo may itsura ba, may kunting kagandahan. Okay. Dahil sa adik, tiwala siya sa adik, nakuha siya sa masamang palad. Hanggang ngayon, nagkawatak-watak ang aming buhay. Napunta siya sa Malaysia, ako dito sa Pilipinas, binubuhay ko, tinitiis ko yung hirap at sakit. Kaya ayaw ko talaga na maramdaman sa mga ibang kabataan na ang pangyayari sa buhay. So, Hanggang ngayon? hanggang ngayon, sir. Sa una kong asawa, ganun ang buhay namin. At sa pangalawa rin, ganun pa rin. Yun ang mas masaklap ang pangalawa aking asawa na tiwala ako sa batching ko pang nakatira. Kaya patong-patong yung galit ko, kumbaga may abot kaya ako na mamatay na isang tao na adik. Gawin ko talaga para ang mga adik, ang gusto ko sana ipaabot, pagtulungan upang hindi na maging tapunan ng mga kabataan. Kawawa ang biktima ng isang adik. Ganun lang yung galit mo sa... Ganon talaga ang galit ko, sir. Kaya laking tuwa ako nung maging presidente si Presidente Digong Duterte. Doon ako na matuwa at masayahin sa aking buhay. Sa tiwala ko, buo ang loob ko sa kanya. Kasi unti-unti ang mga adik nagbawas. Kasi ang isang adik, sir, kung pagmasdan ng maigi, diyan ang mga magsimula ang mga kalokohan, nagnakaw, pumatay, gumagawa ng hindi maganda dahil sa mga adik. Pero sa ngayon, dito sa amin, medyo lumala. Kung sa paningin ko. So ngayon sa palagay mo, bumalik ka? Bumalik, sir, siguro mas obra pa sa nakaraan, sir. Pero yung Panahon ni Presidente Digong Duterte, sir, kaya malaki ang pasasalamat ko bilang presidente ng Pilipinas. Kasi noon, hindi lang nagbawas yung mga adik, pati mga korupsyon, mga lahat-lahat na masasama nagbawas dahil sa kanya.
Yung mga iba na nasa loob, mga busayap, binigyan niya ng pagkakataon upang mag-surrender, binigyan niya ng livelihood para makapag-isip-isip na kakaunti na lang ang maging kalaban ng mga panig sa gobyerno. Kami mga kapko o mga sundalo, magbawas ng dahil sa kanya ang maging kalaban sa gobyerno. Pero sa ngayon, parang nabuhay ulit ang mga pangyayari. Ewan ko kung bakit napabayaan, sir. Napabayaan ito dahil siguro na sa mga ganon, walang action. Kasi pag ng mga pulis, halimbawa sa pulis, kausapin mo, may mga kasama kami, makiusap sa pulis. Kasi doon sa kanilang lugar, yung nakawan ng mga robber, lumala. Dahil sa mga, itong adik mga nagsisiyabo, kung wala na silang ipangbili, nagnakaw na. Tapos sabi ng pulis, hindi natin maaaring galawin ang mga yan. Masisira tayo. Bakit ang tanong? Pero wala kaming magawa. Pero kung maaari lang sana, ito sana talaga i-focus. Kaya kakaunti na lang ang kumakalaban sa gobyerno, ito talaga ang mga siyabo na ang dapat focus dito ay kusang loob ng pagtulungan, sir, upang maibalik sa panahon ni Presidente Digong Duterte. Sa kaunti lamang, parang kahit matulog ka pa dyan sa daan, wala nang gagalaw sa'yo. Ngayon, wala. Kahit sa motor pa lang, habulin ka. Or pala habulin. Sa ganun dito, sir, sa part ng munisipyo ng Tipo-Tipo o kaya Pukan, o kahit saan man lugar dito sa Basilan, yan talagang mangyayari. Minsan, ang tao walang kalam-alam, naghanap buhay, nagbili ng mga bakar, yung sa mga Tracy, ilan lang ang kwan nila, ilan lang ang kita nila dyan. Tapos, habulin, barilin, yung mga nagbibenta ng mga kama, palala ng palala. Kung sa tingin ko lang, kung para sa sarili ko, ang dahilan doon, dahil sa siyabo, sir. Kasi ang isang tao, hindi yan nakapag-isip ng basta-basta kung hindi masisira ang kanyang utak. Maloko. Kasi pag wala na siyang pangbili, o kung may sabi, tirahin natin yun kasi mapira yun. Doon naman sila nag-isip-isip, nagpulong-pulong. Kawawa naman yung tao na walang kamalay-malay, sir. Kaya kami nga mga kapgo, minsan hinahabor din. Nangyari yan sa kasama namin noon eh. Hinabor galing Lamitan, kitang-kita na isang jeep yung kopras niya. Kasi nag-ikutan sila ng kakapatid. Hinabor dahil sa pera. Kasi kitang-kita talaga yung rami ng pera niya. Kaya sinundan siya. Tinira rin ng mga kabataan para kunin pa yung pera, kunin pa yung motor, patay pa yung buhay niya. Maging kawawa yung mga anak niya. Mabuti na lang ang misis niya nga ngayon nasa abroad na. Para makadaos lang para matulungan ang pamilya. Kasi iniwan na siya ng misis niya. Ramdam ko yung galit mo sa Galit, galit na tagalaga ako, galit, sir. Kung halimbawa may kapangyarihan lang ako at mapera ako, kaya kong patayin ng mga adik na para bayaran ko lang para magbawas. Dahil sa ganun. dahil nasira pamilya mo. Nasira ang pamilya ko, sir. 2 beses ako nag-asawa. Nasira ng dahil sa mga adik. Anak mo. Yung sa una kong asawa, sir, magkaroon kami ng anak na 3. Pero ang sa kasamaang palad, yung siguro ang binigay sa akin ng nabuhay, 1 lang. Ang 2 kong anak, yung panganay ko namatay sa ospital sa emergency Lamitan. Yung pangalawa rin, pauwi na sana, di dyan sa bandang Barangay Sabong, hinimatay rin at binawi ng buhay. Kaya sunod-sunod talagang kuwan ko doon. Kung minsan para ako natulala, kung naisip-isip ko yung mga nakaraan ko, sir, na biktima ako ng mga ganun tao ba? Para akong natulala, napaisip para ako na, kung baga, nilalagay ako sa loob ng drum tapos may takip. Halos maisip ko yun lagi hanggang hindi ako natutulog sa mga kalokohan ginawa ng mga adik sa akin. Nasira ang samahan namin mag-asawa, ang buhay namin, kinabukasan mga anak namin dahil sa ganun.
concentrated man ako sa kanila. Itataya ko ang buhay ko sa aming mag-asawa. Kaya pinili ko itong pagkakapgo, pero ganun pa rin ang palad ko, sir. Bigat, no? Maya, uwi sa ganun. Yun kasi ang masakit, yung batching ko, magpunta ng Maynila, ayaw pa nagmurta. Hamunin pa ako na magpatayan, pero wala. Maglayas man siya. Gusto ko sana magiganti, o hindi ko magawa. So, parang ang naging reason, dahilan kung na magkapgo ka noon dahil sa nasira mo pamilya. Hindi pa ako kapgo noon, sir. Nung nangyari ang krimen, kapgo na ako. Pero nung hindi ka pa kapgo, ano yung Nung talaga? hindi pa ako kapgo, medyo maganda rin ang buhay ko kasi minsan kung ano-anong pasok na mga trabaho pinasokan ko, bilang farmer, kung ano-anong mga malalaman ko. Basta yung pagkakitaan na sa malinis na paraan, sir. Pinasokan ko yan. Patagar ng patagar, binumbinsiya ako ng pinsan ko. Sabi niya, mas maganda siguro. Kasi noon, malala ang mga abusayap. Nag-recruit. Mga MI, nag-recruit. MN, nag-recruit. Kanya-kanyang kwan. Sabi ng pinsan ko, parang may naamoy ako sa'yo. Sabi niya, bakit ka lagi pumupunta dyan banda sa mga bagindan na yan? Ano bang pinasok mo na organization? Sabi ko, wala insan. Sabi niya, wag mo akong lokohin. Sabi ko, alam mo naman ang misis ko taga dyan. Dyan ako magtrabaho. Yung trabaho ko, nagsungkit, nagtabas, o kahit ano, basta sa magandang paraan, sabi ko, sa malinis na bagay. Pero wala siyang tiwala sa akin. Sabi niya, maniwala ako sa'yo kung itong kahilingan ko na sasama ka. May kuta ng kapgo, rekomenda kita kay Adji Ahmad Barahim na bilang Vice Mayor na kaya nung nakaraan. May kuta siya, ipasok kita bilang kapgo. Kasi wala akong tiwala na lagi ka na napapansin ko may naamoy ako na pupunta-punta ka dyan sa lugar na yan, sabi niya. Sabi ko, itaga ko man si Bato o isumpa ko man, hindi man ako gumagawa ng ganon na parang nakuan mo. Napag-isip-isipan mo, sabi ko. Pero sa ganon pa man siya, pinilit niya ako. Pero malaking pasasalamat ko rin sa kanya dahil sa ganon, hindi niya ako pinilit sa masamang paraan upang gumanda ang aking kinabukasan ng mga pamilya ko, nakakatulong. Ito ako ngayon. Napunta ka sa magandang paraan. Napunta ako, sir, nang dahil sa kanya. Pero siya, medyo kung na rin siguro, matagar-tagar na. Nung panahon na year ng 1998, doon siya. Pagkatapos ng gira dyan sa Barangay Materlin, ambos ang 7 Battalion na Marines. Pagka-uwi doon na siya magpaalam sa detachment commander namin. Kapgo rin siya. Kapgo rin siya, sir, na mag-leave siya, papuntang Malaysia. Mga ilang buwan lang. Pagkatapos, hanggang iniwan niya na ako sa dati namin trabaho pinagsamahan. Hindi na siya bilang doon na siya ngayon sa Malaysia. Pero hindi ka nagsisi na naging kapgo ka nung pagpasok mo. Hindi, sir, kasi ganito kasi yan. Nung uwi ako ng Malaysia ng 1998. Napunta ka pa ng Malaysia? Oh, sir, doon ako lumaki, sir, kaya hindi ako nakapag-aral. Dahil doon, hindi tayo na basta-basta nakapag-aral, sir, pag hindi kompleto ang ating kapir. Kailangan may mga galing sa doktor, galing sa mga yung kwan dito sa atin, yung mga nanghihilot, bago ka nakapag-aral doon. Kaya may kunting kwan yung buhay ko, may kunting history, sir. So, ikwento mo na yung buhay mo sa Malaysia. Paano ka nakapag-aral doon? Kaya hindi ako nakapag-aral doon, sir. Malit pa ako noon dahil sa kahirapan, dinala ko ng nanay at tatay ko mapunta ng Malaysia. Kasi pagkaalam nila ang Malaysia noon is maganda. Kahit mahirap tayo dito, pagkaabot doon, medyo kung mga pangkain-kain lang, baliban kung hindi ka magtrabaho. Maganda talagang buhay doon. Hindi ka hinuhuli. Pag mahuli ka man, dinala ka pa ng mga pulis na kumakain, tapos papawin ka, papanapin ka ng trabaho. Hindi kagaya ngayon. Ngayon napakahirap pasukan doon. Ilang taon ka nung dinala ka sa Malaysia? Maliit pa ako nun, sir. Halos yung pag-uwi ko dito, yung mga auntie ko, hindi ko pa kilala. Yung kapatid ng tatay ko,
nagagalit nga sa akin, dumaan lang ako na parang wala lang. Kasi hindi ko man siya kilala. Bumalik ka dito sa Pilipinas. Bumalik ako dito sa Pilipinas, sir, ganitong kwan, ang history. Ang target ko noon, na malaman ko ang mga pinsan ko, angker ko, nakapasok bilang sundalo nung interview. Nung kabataan ko pa na maliit ako, hilig man ako sa mga laruan na mga baril-baril. Kaya umuwi ako, nagmamadali ako Ilang umuwi. taon ka nun? Yung uwi ko, sir, mag-18 na, sir. So, matagal ka talaga doon. Matagal ko doon, sir, doon ako lumaki, sir. Pagka-uwi ko, mga 1 linggo na ako dito, habang pagkatapos namin magdarasar pati yung tatay ko, kinausap ko siya ng masinsinan. Sabi ko, tay, may pakay ako kaya kumuwi ng Pilipinas. Ganito sabi ko. Pangarapin ko na gusto ko magsundalo, gumaya sa mga angker sa mga pinsan ko, sabi ko. At least, sabi ko, para medyo makaangat-angat din tayo kunti sa kahirapan. Doon na magkasama ang tingin ng tatay ko. Sabi niya, anak, hindi ko kaya ipagmana na sa inyo mga anak ko yung maghawak-hawak ng mga baril na yan. Pinakita niya sa akin yung gilid niya. Tignan niyo, sabi niya. Tinanggap niya yung t-shirt niya sa akin. Ito, sabi niya, yung palatandaan nung panahon ng Maserlo. Sabi niya sa akin. Kaya ayaw ko na maulit. Ayaw ko na ipamana sa inyo. Alam niyo ba kung bakit, kung mangyari sa akin, muntik na ko hindi maging tatay niyo, sabi niya. Kung mamatay man ako. Pero sabi niya ng Diyos, ito pa. Buhay ako at maging anak ko kayo. Sabi ng tatay. Sabi ko, ganito na lang, pag hindi mo ako payagan bilang magsundalo, kaya yun ang pakayo ko dito sa Pilipinas, balik ako sa Malaysia. Wala akong alam trabaho dito, sabi ko. Doon ako sabi ko na medyo may kaalaman konti. Sabi niya, kahit pa yung ulam natin, asin at sili anak, at saka kainin natin yung kamanting nilaga o kamote, ayaw na kitang pabalikin doon. Doon ako napayak. Napayak ako. Kasi gusto ko talaga yung bilang isang sundalo. Kaya magpasok ako bilang kapbo, sir. Wala na akong palam sa kanya. Hindi ko na siya pinangkuan na, nagtaka na lang siya na mag-graduate ako bilang kapbo na may jam gearbox na ako pa. Wala talaga akong sinabi sa kanya. Balik ka na. Ano yung naging buhay mo dito? Kasi laking Malaysia kayo. Kasi ilang taon ka pumasok na sundalo? Ng kapwa. Ng kapwa, sir. 20. Magkuhan, sir. Sa mga 19, sir. 19. Oh, yung So, halos yung isang taon na pagdating mo dito, nagtrabaho ka lang kung naghahanap buhay. Naghanap buhay ako dito, sir, pero medyo mahirapan talaga ako sa hanap buhay dito kasi wala akong masyadong na kagaya na sa Malaysia yung trabaho ko. Minsan nagpipintar o ano man sa mga construction. Iba yung trabaho dito at saka doon. Sabi nga ng step mother ko, sabi niya, huwag kang kain ng kain kasi ang pera dito sa Pilipinas mahirap kitain. Kasi noon, nung uwi ko galing Malaysia, medyo may pira konti, manatira sa pamasahe para akong kambing kung saan ako sulok kumakain, saan ako makastambay. Parang baliwala lang sa akin noon yung mga konting pera. Pero patagal ng patagal, ganito palang kahirap ito sa Pilipinas. Grabe yung buhay mo pala, no? Masakit talaga, sir, na concert. Ang salita mo, noon, ano bang lengguwahe na ginagamit? Doon sa Malaysia, sir, maraming concert, marami rin yung guwahe. Pero ikaw, ang tribo mo talaga, Hapag ko tausog, sir, hapyakan. haptawsog, hapyakan. Oo, sir. Yung tatay ko puro kwan, yakan. Yung nanay ko naman, hap din ng kwan siya. Yung lolo ko sa nanay, tausog, taga pamutaran. Pinanganak ka dito sa Pinanganak ako dito sa kwan, sir, sa tipo-tipo. Pilipinas. Oo, sir. Pero nung dinala ko doon, maliit pa talaga. Wala pa talaga akong kalam-alam. Nakapag-aral ka doon. Wala, sir. Kasi mahirap mag-aral doon, sir, pag wala kang mga katibayan na papeles. So wala kang pinag-aralan. Kahit kinder, sir. Sinisi ko nga nung nag-away-away kami sa salita pati yung tatay ko, nung hindi niya ako pinayagan ng sundalo. Sinisi ko nga yung tatay ko, halos nakayak yung tatay ko. Sabi niya, kung hindi pagmamalasakit sa inyo, anak, hindi ko kayo
madala doon sa Malaysia. Sabi ko, kaya hindi ako nakapag-aral, kaya maging ganito ang buhay ko nang dahil sa inyo mga magulang ko. Sabi niya, pasalamat ka at mabuhay ka nang dahil sa amin. Hindi kita dinala doon sa Malaysia kung hindi lubos ng pagmamahal bilang anak. Nasa puso ka namin. Sabi niya, huwag niyo na kaming sisiyan ang mga magulang mo. Tanggapin mo na lang ang kapalaran mo na wala talaga ka ng kalam-alam. Pero hindi ko pa rin minsan, sir, matanggap. Kasi may mga pangarap ako sa buhay na hindi ko matutupad, lalo na sa mga kapatid ko. 5 kasi kami nagkakapatid eh. Yung 3, andun pa sa Malaysia hanggang ngayon siya. Yung kasunod din sa akin, bumalik din sa Malaysia, andun sa Kuala Lumpur ngayon. Parang ayaw natin mag-uwi. Kahit pinakiusapan ko, yung sinasabi niya lang sa akin, sa ganitong sitwasyon trabaho ko, lagi ako mag-iingat. Sabi ko, Ano yung naging buhay ng isang nakipagsapalaran sa Malaysia na hindi ka nakipag-aral doon? medyo kwan din sir, medyo maganda rin sir, depende lang sa diskarte. Kung marunong tayo pumapasok sa mga kasama, magkisama, makibagay, Pero yung hanap buhay doon talagang labor ka, may mga construction. ibang-ibang kwan din sir. Ano yung naging trabaho mo doon? Mga nag-kwan sir, mga magpipintar, kung ano-ano ang pinasukan ko sir doon. Nakatrabaho rin ako sa yung mga palaruan ng mga mayaman, yung nag-mine golf. Nakatrabaho ako yan doon. Maging KDB ako, KDP, sampai maging KDA. So, kaya mo makita, ano bang salita? Niya? Malayo sir. Malayo. Kaya, Pero may mga iba-ibang lingwahe pa rin doon sir, iba-ibang tribo. pero may natutunan ka. Meron sir. Hindi pa rin yan mawala. Fluent ka doon. Sir. Marunong ka magsalita. Marunong sir. Kaya nanghihinayang nga yung kapatid ko na lalaki na sumunod sa akin, sabi niya balik ka dito. Simula nung pagdating mo dito sa Pilipinas, hindi mo na pinangarap na bumalik doon. Pinangarap ko yun siya pero ay talaga pumayag ang tatay ko. Ang masakit doon, ang salita niya sa akin, kung tinuri mo ako bilang tatay mo, yun ang sumpa ko sa'yo, basta wag kang bumalik doon. Pag once ka bumalik doon, ibig sabihin hindi mo na ako na tinuri bilang tatay mo o magulang mo. Kaya doon ako napaisip sa, kasi pangit pag mga ganon history siya yung mga matanda ba? Pag sinuway natin, meron talaga parang mangyayari. Napakabait. Alam kong mas napakabait mong klaseng anak. Ganon yung confuser sa tatay ko noon. Pero pasalamat ko rin na maging kapwa ko. Paminsan-minsan, matulungan ko yung tatay ko sa mga pang-araw-araw. Mabigyan ko siya kahit mga pitik-pitik lang. Pang-ulam-ulam niya o pang-bigas-bigas. Yan ang pasalamat ko siya bilang isang kapwa. So, tanggap mo na rin lahat. Tanggap ko na yun, sir. Mahirap man tiisin, kailangan tanggapin ko na lang. Sa sitwasyon ko rin, lalo sa ngayon, masisira ang pamilya dahil sa mga kalokohan ng mga adik. Wala na akong magawa, sir. Nasa palad ko siguro. Kung hindi ko man tanggapin, wala rin akong magawa. Nangyari nang nangyari. Pero sa ganun pa man, ang payo ko sa mga kabataan, panawagan ko, kung mari, iwasan nila ang mga ganun bagay. Ang nanaktan ng bawat pamilya to pamilya, ang nanakit ng bawat isa sa isa, iwasan nila. Dapat mag-aral silang mabuti, saan man sila sulok na naroroon. Focus sila. Huwag silang tumulad sa mga gaya ko lang pinag-aralan. Mahirap lamang. Kasi once wala kang pinag-aralan, kawawa ka talaga siya. Subok na subok ko sa sarili ko siya. Naramdaman mo yun na, Naramdaman ko talaga, sir. na mahirap ang taong na pinag-aralan. Mahirap talaga, sir. Kitang-kita nga natin. Ako nga, yung anak ko, tuwing may nag-text siya o nagbabasa siya, kitang-kita ako pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Para rin tayo na nabubulag. Mahirap. Napakahirap na buhay, sir. Yung tao walang pinag-aralan na gaya ko. Gusto ko man matuto pero wala na. Walang choice. Hindi, pasensya na. Tanong ko. Ano pa rin mag eto? May konting sir, konting kaalaman dahil sa mga nakikinig o dyan sa mga cellphone na lalo na sa ngayon.
Kung mga number lang, sir, alam ko yun. Oh. Pero yung mga sulat na mga pangalan, na konti lang. Yung, masak Kung may sisihin ka man o panghihinayang, ano yun? manghihinayang talaga ako sa sarili ko, sir. Dahil minsan paulit-ulit ko yan masabi sa sarili ko. Kasi noon, nung time na sa Malaysia kami, may pinsan ako ba, nagdala-dala ng tao, pumasok doon yung quorum. Sabi niya, magkuhan ka. Di na lang sana ako pauwi noon kung pumayag lang ang nanay at tatay ko para makapag-aral lang ako. Pero dahil sa hindi nila ako payagan, ito maging ganito ang buhay ko sa ngayon. Kitang-kita nga pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero pasasalamat ko kahit wala akong pinag-aralan pag sa mga salita, hindi naman sa pagmayayabang. Marami akong maintindihan yung mga lingwahe ng salita sa mga Bisaya dito sa atin sa Pilipinas o sa Kwan. Dahil sa pagkakapwa ko, dito ako matuto sa mga salita na konti ng Tagalog. May kalaman ako. So, napag-aral mo naman yung mga Yung kaisa kong anak sa ngayon, sir, na buhay, napag-aral ko pero napahinto siya nung nangyari na yung sunod-sunod na maging problema ko. Hanggang sa ngayon, yung pinag-aralan niya bari lang. Hanggang sa grade 7 lang siya. Pinang-enroll ko sana nung pangyari naman itong huling problema ko, doon na yung bata nakapag-isip. Sabi niya, magulo muna yung utak mo tay, hindi lang ikaw pati ako. Hindi na muna ako pumasok. Kaya hanggang ngayon, hindi na siya nakapapag-aral. ilang taon na. Magkuha na yun, sir, mag-17 na, sir. Kaya pa naman. Kaya pa sana, sir, pero ewan ko lang sa bata. Kaya ko subukan ko nga sana na pakiusapan, pero sabi niya, paano pa yung pag-aaral ko tay na kamahal-mahal pang bili ngayon di maging kawawa ka rin. Sabi ko sayang ka rin, bata ka pa. Dapat focus ka dyan sa pag-aaral mo, wag mo akong tularan. Sabi niya yun sa akin, sapat na tay na hindi ako maloko ng kapwa ko. At least, saan man ako mapunta, marunong na akong magbasa, masakyan ko o mapuntahan ko. Tama na yun, sapat na yun sa akin. Pero may pangarap pa rin ako dun sa bata na yun kung pinagpalad kami. Kasi ang gusto ko sana doon, makatapos siya ng pag-aaral, kung may pagkakataon habang nasa serbisyo ako, sir, napaangat ko siya o mabigyan ko siya magandang kunting buhay na maganda. Mangarap sana ako kahit babae siya, gusto ko sana siya magsundalo. Pero, Ano yung pinaka-dream mo ngayon para sa'yo at sa anak mo na lang? Kasi wala ka namang asawa. ang gusto ko sana mangyari, sir, nagbigyan siya ng magandang kinabukasan. Yun lang yung pangarap. O pangarap ko para sa kanya, sir. Kung magkaroon man siya ng swerte, makapag-aral muli, o may tulong sa amin, awa ng Diyos, hanggang makatapos siya at magkaroon siya ng magandang trabaho sa balang araw. Kung hindi naman ako mabubuhay, at least may kwan siya, may maiwan ako ng kunting alaala bilang magulang niya, sir. Sa'yo naman. Anong pangarap mo ngayon? Ang pangarap ko sa ngayon, sir, gusto ko sana gusto ko sana, sir, maka-move on. Kung pinagpalad ako ng Panginoon. Sinusubukan ko yun, tiisin at hirap lahat ng mga pinagdaanan ko. Subukan ko na kalimutan. Pero baka sakali magkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng nagmamahal ulit at mamahalin ko. Yun ang hinihiling ko na kay Allah. Binigyan ako ng bagong buhay o bagong pagkakataon upang makalimot ang lahat ng dinanan ko. Kasi dala-dala mo pa rin. Dala-dala ko, sir. Halos minsan nga natulala yung anak ko. Sabi, ba't tayo hindi ka magkain? Huwag mo na yan problemahin. Nangyari nang nangyari. Hindi mo na yan maibalik. Yun nga minsan ang payo ng anak ko sa akin. Isipin mo man yan o masakit man yan, wala na. Andyan na yan. Grabe din yung nagdaanan. Grabe talaga, sir, at mahirap. Paano ba
Paano mo yan nilalaban? Anong ginagawa? Yung ginagawa ko minsan, sir, nanalangin ako kay Allah, sir, na sana gabayan niya ako at tulungan sa aking pag-iisip kung paano ko kayanin ang aking problema. At malaki rin pasasalamat ko sa ganitong mga concert, may mga ganitong history gaya natin na may mga makapag-usap-usap. At least may kakonti na unti-unti na mailabas ko ang aking maramdaman kung paano malutas ang problema ko. At feeling Pero ko, ulit din ako sa'yo ba? yun, sa totoo lang, sir, kung hindi ko mapag-isip-isip minsan dahil sa kaisa kong anak na babae pa man, kahit may papa pa ako, may kapatid pa ako, paano kaya sabi ko pag gumawa ako ng hindi maganda kung ano maging kabuhayan ng anak ko. Pero hanggang kaya kong tisin-tisin ko talaga, sir. Maliban kung hindi ako matukso ng mga demonyo. Kasi sa pagmamahal mo yan sa anak mo. Sa pagmamahal ko, alang-alang sa kaisa kong anak, sir. Doon sa batang ko. Doon na lang ako nag-focus minsan kung paano siya magkaroon ng magandang kinabukasan balang araw. Pero at least naiintindihan naman ng bata yung sitwasyon. Minsan, sir, parang maintindihan niya rin minsan at siya rin ang nagbigay ng sa akin kahit medyo bata pa siya. Pinapayuhan niya rin ako. Huwag ka padala sa emosyon mo, tay. Ganito ang gawin mo. Kung doon ka malibang o mabalik ang kwan mo na mag-asawa ka, maghanap ka. Yung babae na hindi nang iwan sa'yo at iwanan ka. Ganun yung ano ng bata sa'yo. O ganun yung kanya sa akin, sir, yung mensahe niya. Supportive talaga. Supportive. Sabi niya, hanapin mo yung karapat-dapat talaga. Yung hindi ka talaga na patatalikurin. Kung nakatalikod ka, andyan na. Kung anong pinagagawa. Hanap ka talaga yung tapat na maglingkod bilang asawa mo. Yun ang payo sa akin, sir. Kumusta yung relasyon mo sa anak ngayon? Kahit alam niyang nakahinto sa pag-aaral, wala ba siya? Noon, sir, na medyo pan siya. Medyo parang may kwan siya sa akin ba. Pero dahil siguro natanggap din ng bata ang pangyayari, kaya nakakuha niya rin na doon din ma-realize niya na ganun pala. Kaya sabi ko, tis-tis ka lang muna, anak. Kaya dito, ganito pang sitwasyon natin siya ngayon. Kaya pasalamat ko rin at maunawaan din ako ng aking anak. Kaya grabe talaga galit ko dyan sa mga adik mo ba? Ano yung gusto mong sabihin? Yan lang yun. Yun ang una, sir. Malaking pasasalamat namin sa inyo magkaroon ng mga programa ganito. At saka mahal namin na Batcom na si Lieutenant Colonel Bailon Abraham. Pasasalamat ko sa kanya, sir. Bilang mga ganito, maganda na ito para sa amin, sir, sa mga kapwa. Upang maipaparating namin kung ano man sa kalooban namin dito sa mga organisasyon na ito. At maraming salamat. Mayong hapon. Sa mga kabataan din, mag-ingat sila at mag-aral ng mabuti at huwag sila magpadala-dala sa mga emosyon sa mga adik o magbarkada. Dapat focus sila dyan sa kanilang pag-aaral upang umunlad ang kanilang buhay, sir. Yun ang payo ko sa kanila. Huwag silang manghinayang habang bata pa sila. Gamitin nila ang kanilang lakas at kanilang talino sa pag-aaral upang magkaroon sila ng magandang kinakabuhayan sa bandang huli. So ano yung last words mo sa salitang Sa lingwahe namin, sir. oh, Magsuko si Kwapinin si Kitebi Kemon Pakale atau kan makatayma da Kitebi matukan ko may kasinduhan si lepas di amban akal magkakahinang gihap
Subay kita wasag mapos ya Allah Ta'ala bang pain kita binurungan. Umur inurungan kabasag. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. In Malayo. Malayo. Terima kasih semuanya dengan selamat patang. Mabuhay ang Mabuhay tayong lahat. Ligong. Kay Sara tayo kung maging presidente man.